This is to inform the public that Smile Radio is not liable to anything that the next program will discuss on air. The radio station is encouraging responsible broadcasting to all our clients. In case of any illegalities which will occur therein, Smile Radio will not be responsible. This is to inform the public that Smile Radio is not liable to anything that the next program will discuss on air. The radio station is encouraging responsible broadcasting to all our clients. In case of any illegalities which will occur therein, Smile Radio will not be responsible. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Kami po ay nag-aanyaya na makinig at subaybayan po ang aming programa na pinamagatan namin Islam is Solution for Humanity. Ito po ay mapapakinggan natin sa araw ng Miyerkules sa ganap na oras na alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Dito lamang po sa Bataan Station 98.3 FM Smile Radio. Ito po ang inyong lingkod na tagapagsalita, Imam Saleh Beray, kasama po ang mga kapatiran sa likuran ng programang ito. Muli po ay inaanyayahan po namin kayo sa isang programa na kung saan ang siya pong magbibigay ng lahat ng kasagutan sa lahat at samot-saring suliranin o problema ng tao hinggil sa kanyang pananampalataya na kasagutang katotohanan at walang kasinungalingan. Tayo po ay magkita-kita at magkatagpo-tagpo sa programang ito sa araw ng Miyerkules, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga, insyaAllah. Wassalatu wassalam walhamdulillah Rabbil Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. So alhamdulillah, muli po ay tayo ay nagpapasalamat sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan po tayo ay binigyan muli ng pagkakataon na tayo magsama-sama sa ating programa at kami ay makapaghatid insyaAllah ng karagdagang kaalaman sa pananampalatayang Islam. Alhamdulillah. So alhamdulillah, kung saan po ito ay mapapakinggan dito sa ating programang Islam Solution for Humanity. Opo. Tulad po ng ating palaging dinasabi sa programang ito na ito ay pinamagatang Islam Solution for Humanity, na kung saan po narito ang programang ito upang makapagbigay solusyon sa mga agam-agam sa ating mga sarili patungkol sa ating mga pananampalataya, maging Kristiyano man po o Muslim. Ang programang ito ay handang tumulong para sa ating sa unang-una ay sa Allah subhanahu wa ta'ala at ganoon din sa ating mga tagapakinig. Alhamdulillah. So alhamdulillah, ito po ay mapapakinggan dito sa ating programang Islam Solution for Humanity tuwing Miyerkules po dito sa ating radio station 98.3 Smile FM. O saan po ito ay nagaganap tuwing alas 10 ng umaga hanggang alas 11:30 ng umaga po. Ito po ay ginaganap tuwing Miyerkules. Opo. Kung saan po sa mga nais pong makapakinig o mapanood tayo ng live, ay maaari din pong i-type lamang o i-click sa inyong mga cellphone or internet ang www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. At sa mga nais naman po magbigay ng katanungan, ay maaari pong magpadala. Welcome po tayong magbigay ng mensahe sa numerong 0929-994-2366. O di naman po kaya ay sa 0998-649-7250.
At maaari din po kayong tumawag sa ating telephone hotline na kung saan po welcome po kayo na makipagtalakayan o makipagbigay ng mga palitang usapin patungkol sa ating pananampalataya. Opo, dito po sa telephone number 472-371993. Muli po, 472-371993. So, alhamdulillah, bago po natin pasukin ang ating paksa, inshallah, ay binabati po muna natin ating mga kapatiran sa pananampalatayang Islam ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At ganoon din po, binabati po natin ang pamilya ng ating ustad niya si Brother Saleh, inshallah, kanyang may bahay, Sister Jana, at ang kanyang pamilya, ang aking mga anak, ng Assalamualaikum po sa inyo lahat. Ganoon din po ang aking pamilya, binabati ko rin po kayo ng Assalamualaikum. Alhamdulillah. At ganoon din po ang ating kapatid na si Sister Zainab, na kusan ay bagong yakap pa lang po ito, inshallah, sa pananampalatayang Islam. Kusan po siya ay nasa Japan. Opo, siya po si Sister Zainab, na masugid din po natin tagapakinig dito sa ating programa. At ganoon din po si Sister Rose, binabati po namin kayo ng Assalamualaikum warahmatullah. At ganoon din po kay sa ating kapatid na si Brother Ayub Efren Sibug, at ang kanyang may bahay na si Sister Mariam. Ako po, sila po ngayon ay nasa California, na patuloy din po nakikinig at nanonood sa ating programa via internet, inshallah. Ganoon din po si Brother Idris Polares, inshallah, at ang kanyang pamilya, binabati po namin sila ng Assalamualaikum po. At ganoon din po ang pamilya ng ating kapatid na si Haron Sanchez, ang kanyang pamilya din sa Balanga, binabati po namin kayo ng Assalamualaikum. Si Sister po, isa rin po sa mga masugid natin tapakinig, Sister Gladys Kilang, na kung saan po ito po ay nasa gitnang silangan. Opo. At ang ating mga tagapakinig po at nanonood na masugid na sumusubaybay, mula pa po sa gitnang silangan, ang I-Class Group. Inshallah, alhamdulillah, Assalamualaikum po sa inyong lahat dyan, na kung saan po ay patuloy po nakikinig inshallah sa ating programa. At ang ating kapatid din po na si Sister Raida. At ganoon din po ang ating kapatid dito sa Balanga, na ang mga pamilya Villalon. Opo. Binabati po namin kayo ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At ganoon din po sa ating mga tagapakinig ng mga kapatirang Muslim dyan po sa Palengke. At ganoon din po kay Pres Malado. Opo, sila po ay mga masugid din po tagapakinig ng ating programa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh po sa inyo po. At ganoon din po kay Brother Sultan. Assalamualaikum po, brother. At ganoon din po sa ating, siyempre, hindi po natin malilimutan ng ating mga kapatiran dyan sa Guagua, Pampanga. O sampo, isa rin po sa mga, inshallah, masugid natin na taga-subaybay, inshallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum po sa inyo lahat dyan, mga kapatid. At din po sa ating Al-Aziz Masjid, dyan po sa Jamaa Lubao. Assalamualaikum po sa inyo lahat dyan, alhamdulillah. At ganoon din po, muli po, pinapaalala natin na kung saan kasama rin po natin dito sa ating programa, sa likod ng programa, sa kabilang linya po, ang ating mahal na kapatid na sila Brother Haron Sanchez at Isa Cruz. Ganoon din po, binabati rin namin po kayo mga magigiliw namin tagapakinig na sumusubaybay sa ating programa bilang pag-aaral o pagsasaliksik sa ating programa, inshallah, patungkol sa mga reliyon. Ay binabati po namin po kayo ng magandang araw po sa inyo lahat, na saan po, kahit wala pa po kayo sa pananampalatayang Islam, inshallah, naway itong programang ito ang maging gabay, inshallah, na malaman at mabuksan ng ating puso't isipan patungkol sa ating mga agam-agam sa ating mga pananampalataya. Opo. Alhamdulillah, muli po ay sa mga nais pong balikan ang paksa na kung saan po ay mga nakaraang paksa, ay maaari nyo pong mapanood ito. I-type lamang po sa YouTube ang Saleh Beray. Ako sa po, S-A-L-E-H, as in V as in victory, R-I-R-A-Y. O saan po, ito Saleh Beray. Doon po naka-upload ang lahat ng mga programa, inshallah. Nausan po ay may mga additional pa pong naka-upload doon si brother, alhamdulillah. Nausan po mga topic na kusan ay mapapakinabangan natin kung ito ay ating isasagawa, inshallah. At ganoon din po doon sa isang site niya sa YouTube, Rowan Biray po, R-H-O-W-A-N. Biray din po ang kanyang naka-attach na apelyido, alhamdulillah. So, ganoon din po ay muli po ay pinapaalala po natin, inshallah, ina-announce po natin sa ating programa. Nausan po sa mga nais pong tumulong o magbigay ng sadaka upang may pagpatuloy natin inshallah sa pahintulutan ng Allah ang ating programa, ay maaari pong kontakin nyo lamang po ang ating mga kapatid na kusan dyan po sila Haron Sanchez po. Naksan po, nasa kanila po ang mga account na pwede nyo pong hingin para
maipadala o maihulog ninyo ang inyong mga sadaka upang maipagpatuloy natin ang isang bagay na kung saan po ito po ang pagtulong na napakalaking biyaya inshallah na kung saan ito po tinatawag na sadaqatul jariyah na kung saan po dito po sino man pong tumulong na di kakarampot na tulong po inshallah sa kabilang buhay po ay ganap siya ng isang napakalaking biyaya inshallah. Kahit na ito po ang taong nagtumulong dito ay namatay na inshallah o nawala pa, ay tuloy-tuloy po ang reward na katumbas ng tulong na pumasok dito inshallah. So alhamdulillah ay muli po ibalik natin po bigyan natin pagkakataon ng ating ustad upang maumpisa natin ang inshallah ang ating mga paksa alhamdulillah. Assalamualaikum ustad, sa inyo po pagkakataon. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Ang lahat po ng pagpupuri ay para lamang po sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya lamang po tayo palaging pumupuri, humihingi ng tulong at kapatawaran. Ako po ay nagpapakupkop sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala laban sa aking masamang sarili, ganun din sa aking masasamang gawa. At katotohanan ng sino mang pinatnubayan ng dakilang manlilikha na si Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na patnubay ay walang makapagliligaw sa Kanya. At ang sino mang iligaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang makapagbibigay ng patnubay na matuwid sa Kanya maliban lamang ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganoon na lamang ang ating pasasalamat tayong mga kabusliman na linikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na pumipintig sa ating mga puso ang walang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah. La ilaha illallah. Kahit ako ay sumasaksi na walang karapat dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo at alipin. Sumakanya nawa ang pagpapala ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ganun din sa kanyang mga pamilya at kasamahan at sa mga sumunod sa kanila hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli. Ano po ba ang paksahin natin sa araw na ito? Napakaganda po ng inihahin natin ngayon, inihanda natin na pagsasaluhan natin sa ating programang Islam Solution for Humanity. Gaya po ng nabanggit natin sa nakaraan na ipinangako natin sa ating texter na bibigyan natin ito ng isa na lamang paksahin na tinatanong niya na kung paano natin maipaliliwanag na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tunay ngang sugo ng dakilang manlilikha. Yan po ang ating bibigyang solusyon sa araw na ito, insyaallah. Para po sa ating kaalaman ay alam natin na ang mga kababayan nating mga hindi pa Muslim ay maaaring hindi natin sila makumbinsi kung sabihin natin na sa banal na Quran na sinasabi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah. Maaaring sabihin nila, of course, aklat nyo yan. Hindi imposibleng masulat dyan yan. So maaaring hindi natin makumbinsi ang mga kababayan natin sa ganitong kaparaanan. Mayroon kayang kaparaanan na maaari nating makumbinsi sa panahon natin ngayon ang mga kababayan natin na maiparating natin sa kanila na walang alinlangan at matanggap nila na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ay siyang tunay na sugo at alipin ng dakilang manlilikha. Mayroon kayang kaparaanan? Sa panahon ng mga propeta at mga sugo, alam po natin na marami ang mas naniniwala sa kanila kapag sila ay nagpapakita ng milagro. Milagro na kung saan ay hindi ito basta-basta nagagawa na bilang pandaraya o gumagamit ng mga anting-anting sa mundo, kundi milagro talagang pinaliniwalaan, maging ang lumalaban sa pananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay naniniwala na ang mga milagro ng mga sugo at propeta ay galing nga tunay sa dakilang manlilikha. So paano natin naber ngayon mapapatunayan na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang sugo nga ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Paano natin makikita ang kanyang milagro ngayong wala na siya?
sapagkat napakalakas kung maipakikita natin ang isang milagrong ginawa ng propeta o sugo upang sa ganoon ay madaling makumbinsi ang tao. Mayroon pa bang kaparaanan? Mayroon pa bang milagro na maaaring gawin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagkawala na maaari nating makita at mahawakan? Mayroon po. Mayroon po. Ito lamang po ang tanging paraan na maaaring makumbinsi ang ating mga kababayan, insyaallah, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ay sugo at tunay na alipin ng dakilang manlilikha. Isa na lamang po ang tanging kaparaanan. Ang maipakilala at maiparating namin at maipabatid namin sa inyo ang banal na Quran, ang kanyang dalang aklat. Kapag po ang aklat na ito ang banal na Quran, ay naipaliwanag natin na walang alinlangan na ito nga ay galing sa tunay na manlilikha, kung ganun ay walang kaduda-duda na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ay sugo ng dakilang manlilikha. Ngunit kung hindi natin may pararating ang banal na Quran nang hindi totoo ito, of course hindi maniniwala ang ating mga kababayan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo nga ito, sapagkat mali ang Quran. Of course hindi sila maniniwala. Ngunit kung maipararating natin ang banal na Quran na walang alinlangan sa ating mga kababayan at mga kamusliman na ito ay totoong galing sa dakilang manlilikha, aber, sigurado, 100% na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo at alipin ng Allah. Kahit sa panahon natin hindi natin nakita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa ganitong paraan ay makukumbinsi natin ang tao na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ay tunay na sugo ng Allah. So patunayan natin ang banal na Quran na kanyang daladala. Bago ko simulan ito ay sinabi muna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago siya nawala, ipinagbilin niya sa kanyang mga kasamahan hanggang sa henerasyon na ngayon ay alam namang kamusliman. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa aking pag-alis sa mundong ito, ibig sabihin ay mag-iiwan ako ng isang milagro na kung saan ang milagrong ito ay mananatili kailan paman hanggang magwakas ang mundo. Ito ang salita ng Allah, ang banal na Quran. So ibig pong sabihin ay mayroon pa palang milagro na iniwan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gaya ng sabi ko na nakikita ng mga kamusliman na at hawak-hawak nila hanggang ngayon ang banal na Quran. Ngunit marami ang hindi nagbibigay pansin sa isang aklat na hanggang ngayon pala ay isang milagro na tangan-tangan lamang pala ng mga kamusliman, nakikita lamang sa kanilang harapan, ngunit hindi nila napapansin na ito pala ay isang natitira na lamang bukod tanging milagro na dala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin ay sa panahon natin ngayon, hindi na kailangan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang siya'y magbalik sa mga tao upang magpakita ng milagro. Abay, sapat na po ang banal na Quran. Sapat na po ang dala ng Propeta sallallahu alaihi wasallam bilang huling kasulitan, ang banal na Quran. Bagamat hindi na kailangan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dumating, sapat na ang banal na Quran upang mapatunayan na ito nga ay isang milagro na iniwanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa paanong paraan? Sa paraang mapapatunayan natin ang banal na Quran ay walang alinlangan, ito nga ay salita ng dakilang manlilikha. Sige po, patunayan natin na ito ang Quran na ito ay makumbinsa natin ang ating mga kababayan. Sige po. Sa panahon pa lang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marami na po ang nagdududa sa kanya. Marami po ang nagdududa sa kanya dahil sa kanyang salita ay naniniwala, bagamat sila ay kalaban sa kanyang pananampalataya, sa kaisang pananampalataya ng dakilang manlilikha. Marami ang nakukumbinsi ngunit itinatago na totoo nga ang salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi galing sa kanya. Ito ay galing sa manlilikha. Ngunit ipinapakita ng mga taong ito na sinasabi nila, bagamat alam nila ang Quran ay galing sa dakilang manlilikha, sinasabi nila ang banal na Quran ay gawa lamang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang kanilang sinabi. Am yakuluna iftarah, o sila'y nagsasabi na si Muhammad ay gawa niya lamang ang banal na Quran. Yan po. Ibig sabihin ay sinabi din po pala noon sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang banal na Quran ay gawa niya lamang at siya ay hindi propeta o sugo ng dakilang manlilikha. Ganun din po ngayon. Kaya po tinatanong tayo ng ating mga texter, kung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, ipapatunayan natin na siya ay sugo, abay sa pamamagitan po ng banal na Quran. Tinitiyak po namin, wag lang po kayong magmataas at bigyan pagkakataon ng mga puso ninyo na maunawaan ito. Kapag napatunayan namin ang banal na uklat na walang alinlangan na ito ay galing sa manlilikha, galing sa isang tagapaglikha ng lahat ng bagay na walang kaduda-duda, ibig pong sabihin ay tiyakan po na itong dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang huling aklat ay nagpapatunay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah. Anong tinugon ng Allah subhanahu wa ta'ala noon sa chapter 32
verse 3. Anong itinugon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong ito na sinasabi na ang banal na Quran ay gawa lamang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bal huwal haqqu mir rabbik. Hindi, katotohanan ito ay galing sa inyong Panginoon. Ibig sabihin po, ang banal na Quran ay katotohanan galing ito sa Panginoon. Patunayan natin, Aber. Alam niyo po ba ang Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon noon hanggang ngayon, kung ito ang banal na Quran ay gawa lamang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inanyayaan po sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na gumawa ng kahalintulad ng banal na Quran upang pamalihan ito. Ngunit walang nakagawa. Kung saan napakagaling ng makakata noon sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sila ang pinakamagaling pagdating sa salitang makata, ngunit hindi na natutumbasan ng banal na Quran upang sirain at pamalihan ng banal na Quran. Sa tinagal-tagal po nito, dahil hindi sila makagawa ng isang kabuuan ng banal na Quran upang itapat dito upang pamalihan ng banal na Quran, niyaya sila ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit 10 kabanata na lamang. Hindi pa rin sila nakagawa. Sinabi ngayon ng Allah subhanahu wa ta'ala na 1 kabanata na lamang na pamalihan nila ang banal na Quran na gumawa sila. Hanggang ngayon ay hindi po sila nakagawa. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 2 verse 23 hanggang 24? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi surah min misli waduhu syahadaakum min dunillahi in kuntum sadikin. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kung kayo ay mayroong duda, alinlangan sa aming ipinadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa aming aklat, kung gayon ay tawagin nyo na lahat ang gusto nyong tawagin bilang inyong makakatulong upang gumawa ng 1 kabanata, ibig sabihin upang pamalihan ng banal na Quran, wag lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katiyakan kayo ay hindi makakagawa nito. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakun nar allati waquduhan nas wal hijara uiddat lil kafirin. Kung hindi kayo makagawa, ay tiyakang hindi kayo makakagawa. Ibig sabihin, tiniyak ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na hindi makakagawa ang tao na katulad ng banal na Quran kahit 1 kabanata lamang. Tawagin mo na lahat ang iyong mga gustong tawagin maliban sa Allah. Kahit tawagin mo lahat ng taong maalam, kahit gusto mong alungkatin ang lahat ng mga aklat, tawagin mo ang lahat ng mga jin na linikha kung saan sa espiritu, sa apoy na walang usok, tawagin mo na ang mga malaika, dalhin mo na lahat ng mga bagong instrumento sa panahon natin ito. Tinitiyak lang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka makakagawa kahit 1 kabanata ng banal na Quran. Paano mo ngayon, Aber, sasabihin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakagawa ng isang aklat na hindi kayang nikahin o gayahin o sirain ng lilikha ng dakilang manlilikha, Aber? Hindi po ba napakalinaw? Hindi po ba napakalinaw na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang tunay na sugo at alipin sapagkat mayroon siyang dalang aklat na isang milagro na hindi kayang pantayan ng lahat ng mga aklat sa buong mundo at hindi kayang sirain ng lahat ng nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao? Hindi po ba iyan ay umpisa lang pa po yan? Umpisa pa lang po yan sa pagkukumbinsi namin sa inyo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah. At marami pa po kaming sasabihin na kung saan ikagugulat nyo na tiyakang makukumbisi kayo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ay isang tunay na sugo ng dakilang manlilikha. Ang tanong, Aber, papaano magagawa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang aklat na hindi kayang gawin ng mga tao? At kahit magsama-sama pa ang lahat ay hindi sila makakagawa ng tulad nito na gayong si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay para po sa inyong kaalaman, ito po ay no read, no write. Paano po makakagawa ng aklat ang isang taong hindi marunong magbasa at hindi marunong sumulat? Sinabi yan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 7 verse 157 sa banal na Quran. Alladhina yattabi'una ar-rasula nabiyyal ummiyal ladhi yajidunahu maktuban indahu fit Tawrati wal Injil. Sila na sumusunod sa sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang propeta na hindi nakakabasa at hindi nakakasulat, na kanila rin matatagpuan na nakasulat sa Taura at Injil. Malinaw po. Malinaw po na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi po ito marunong sumulat.
para po sa inyong kaalaman at hindi rin po ito marunong magbasa. Abay, paano makakagawa ang taong ito na isang aklat na kung saan hindi kayang pantayan ng mga lilikha, na kung saan ay hindi naman pala marunong itong sumulat at magbasa? Napakatalino talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil panghuling sugo at propeta na lamang ito ay pinili niya talaga na hindi marunong sumulat at magbasa upang sa ganun ay walang maidahilan ng tao na kung saan siya ay hindi sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Masya Allah. Sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 29 verse 48, وَمَا كُنْتَ تَتْلُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ idal artabul mubatilun. At ikaw Muhammad ay hindi nakabasa ng aklat ng una pa rito sa Quran. Gayon naman din ikaw ay hindi sumulat ng anumang aklat sa iyong mga kamay. Sa gayong paraan katotohanan ng tagasunod ng kasinungalingan ay nag-aalinlangan. Di po ba? Hindi marunong magsulat, hindi marunong magbasa. Abay, kahit mayroon sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam library doon sa Makkah, ay walang pakinabang ito sa kanya. Bakit po? Ay hindi naman po siya marunong magbasa. Hindi niya po alam basahin yan. Pero paano siya lalong magbabasa? Ay wala pong library sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga aklat na babasahin, lalong hindi siya makakabasa. Kung ang mayroon lang aklat ay hindi pa po siya makabasa dahil hindi siya marunong magbasa. Paano kung wala pang library at mga aklat? So saan niya nakuha ang mga kaalamang ito na kung saan ang nakasulat sa banal na Quran ay hindi gayang sirain ng lahat ng mga nilikha ng dakilang manlilikha? Ibig sabihin po ay malinaw po na ang salitang ito ay revelasyon lamang po sa kanya, bilang pagpapatunay na siya ay tunay na sugo ng dakilang manlilikha. Kung ang Quran po ay kinatha lamang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abay katiyakan po na makakakita kayo o makasasumpong kayo ng mga maraming kamalian, sapagkat tao lamang ang lumikha ay katiyakan pong makasusumpong ka ng mali. Ngunit bakit walang mali ang banal na Quran kahit isang mali man lamang? Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang acid test upang ang tao ay kanyang makumbinsi na ito'y mula sa kanya, sinabi niya sa chapter 4 verse 82, apala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indal ghairi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Hindi ba nila iniisip na ang Quran, kung ito ay mula sa iba maliban pa kay Allah, katotohanan makakatagpo kayo ng maraming kamalian? Yan po ang totoo. Abay, hindi po perpekto ang tao kapag siya ang gumawa. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng aklat na ito, abay marami pong mali at kontradiksyon ang nilitaw sa aklat na ito. Ngunit bakit po walang mali at bakit hindi masira at mapantay ng banal na Quran? Ito po ay tanda na ito po ay isang salita ng dakilang hindi nagkakamali at makapangyarihan at makaalam sa lahat ng bagay na Allah subhanahu wa ta'ala. Ano po? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam po, kung siya ang nagsulat ng banal na Quran, abay papaano niya po nalaman ang kasaysayan ng lahat ng mga propeta na kung saan pagdating sa banal na Quran, otentibo ang kasaysayan ng mga propeta? Saan niya makukuha at babasahin sa panahon niya? Wala siyang naririnig, ni wala siyang mabasa, ni walang aklat, walang library. Pero papaano niya nabanggit sa banal na Quran na ang kasaysayan ng mga propeta ay tumpak na tumpak at walang pagkakamali na naiparating niya sa kanyang panahon na lahat ng tao ay nakumbinsi na totoo nga ang mga kasaysayan na ito ay galing sa katotohanan ng kasaysayan ng mga propeta? Paano niya ito naalaman, aber? At ganun din kapatid, mga kababayan, kung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lang ang nagsulat ng banal na Quran, paano niya nalaman ang daigdig ng mga engkanto o mga jin na tinatawag na mga engkanto ng ating mga kababayan? Paano niya nalaman ang buhay ng mga jin na kung saan sila hindi natin nakikita, bagamat tayo ay kanilang nakikita? Paano niya nalaman ang kanilang pananampalataya, ang kanilang kinakain, ang kanilang ginagawa? Paano nalaman ng isang tao na kung saan tao lamang nalaman niya ang mga bagay na hindi nakikita, maliban lang kung ito ay ituro ng dakilang manlilikha na siyang nakakakita o nakababatid sa lahat ng bagay na hindi nakikita? Ibig sabihin po ay matibay na ang mga bagay na hindi nakikita ay walang maalam si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi ito'y malinaw na inirevelasyon lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala upang malaman niya ang mga bagay na hindi nakikita. No po, napakaganda po ng ating pinapaksa. Ano po?
At papaano din malalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang buhay at lihim ng daigdig na ito ay konektado sa ating puso, at dito lang mararamdaman ng tao upang siya'y lumigaya sa pamamagitan ng puso. Higit sa lahat, papaano nalaman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang siyensya sa atin sa panahon ngayon, na kung saan ang siyensya natin sa panahon ngayon ay tumpak na tumpak sa banal na Quran, na kung saan binago ng mga siyensya natin ang dating kanilang ginawa na kamalian, ngayon ay nakita nila sa banal na Quran na ang banal na Quran ng kanyang siyensya ay tama, kaya naman ang siyensya natin ngayon ay nakabase na lamang sa banal na Quran. Aber, anong alam ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa physiology, sa blood circulation, protection of milk, the formation of milk, the wisdom of prohibition of blood, the oxidation of the blood, food cycle, wisdom from the prohibition of the pork? Anong pagkakaalam ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa zoology, rhodamic force, the lifetime program of the bird, animals of the bird life in community, the life of the beast, about the spider web, lifestyle communication of the ants, embryology? Paano nalaman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagkabuo ng bata hanggang sa isilang ang bata? Anong unang lililigtas sa bata? Anong unang nakaririlig sa bata? Paano niya nalaman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Paano niya nalaman ng general science ang fingerprint, identifying fingerprint? Paano niya nalaman ang pain receptor present in the skin? Paano nalaman ng Propeta Muhammad ang sallallahu alaihi wasallam na sa puso matatagpuan ang kapahingaan ng isang tao, ang daigdig, ang tainga, ang siyang tanging ang nakaririnig kapag tulog ang tao? Paano ito naraman ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Ang astronomy, ang hugis ng mundo, ang liwanag ay reflect lamang ng araw, ng buwan. Liwanag ng buwan ay reflect ng tao. Ang paglaho at pagkatunaw ng araw, ngayon pinag-aaralan ng astronomy ay tamang-tama. Ang pagsikat ng araw doon sa lubugan, ang landas ng pag-ikot ng daigdig, iba pa at planeta at malilit, ano pa at iba pa. Paano ito nalaman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa panahon niya, ni wala ngang lumilipad na gamit upang malaman niya sa itaas? Paano niya nalaman ang pagbuka at paglawak ng mundo, ang layer ng atmosphere, ang ganun din ang skies na mayroon itong dome of protection na parang bubungan o roof? Paano niya nalaman ang miracle na itong mga ion, mga atoms, mga star? Paano niya nalaman ang water cycle, formation of rain, proportion of rain, weight of cloud, formation of hail, thunder and lightning? Paano nalaman ang mga bundok na ito'y talusok? Paano niya nalaman ang lahat ng bagay na ito kung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi sugo ng Allah? Katiyakan ay wala siyang kaalam-alam sa mga bagay na ito. Ngunit dahil bakit ito naging perpekto sa panahon natin at nakita ng siyensya na sila mismo ang nagpapatunay na ang lahat na sa banal na Quran ay tumpak, ibig sabihin po ay kasi po ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya po ay tunay na dakilang sinugo ng dakilang manlilikha na si Allah subhanahu wa ta'ala bilang isang propeta na kung saan isang sugo na huli na lamang at wala nang ipararating pa pagkatapos niya. Iyan po ang aming mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na minamahal namin tulad ng pagmamahal din namin sa mga ibang sugo at propeta, na kung saan ang aklat na kanyang daladala ay isang milagro at nananatili sa kanyang original na teksto. Hindi kayang sirain ng sinumang tao, hindi kayang mapantayan, hindi kayang gumawa upang sirain ng banal na Quran. Kahit magsama-samang linika, tawagin pa nila lahat ng gusto, sama pa lahat ng instrumentong bagong mga kagamitan gayon, hindi sila makagagawa ng Quran. Ibig sabihin ng banal na Quran ay hindi ginawa ng tao, kundi ito'y revelasyon sa dakilang manlilikha kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang isang tanda na siya ay sugo at propeta ng dakilang manlilikha. Iyan po ang ating paksa na pinagsaluan sa araw na ito. Nawa ay naging malinaw po sa inyo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tunay nga na walang alinlangan na siya ay sugo at propeta ng dakilang manlilikha ng lahat-lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Sige po at dakuan natin ang ating mga katanungan. Kaya ang pagkakataon, Brother Musa, assalamu alaikum. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mashallah, Allahu Akbar. Napaka-interesting ng ating paksa ngayon, inshallah, no? Sapagkat dito napatunayan o binigyan natin ng patunay na kung saan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang tunay at sugo ng pananampalatayang Islam at sa buong sanlibutan, na kung saan po siya ay sinugo ng tanging Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lang po para sa mga Muslim, kundi po ito ay sa sanlibutan po. Opo, alhamdulillah. Mashallah. Muli po, balikan po natin ang mga katanungan, inshallah, na kung saan po meron po umpisa na kung saan ay texter na kung saan po ay nagtanong po siya dito na inshallah ito yung ang nagtanong dito, yung nakarampong nagtanong, inshallah, na kung saan po ang tanong po niya
Mula po sa 0947-758-7885. O sa po ang kanyang tanong, ano po nauna? Ito po, aklat na po aklat. Ano po nauna, aklat na Biblia o Quran? Masyaallah, Allahu Akbar. Ito po, malinaw na po na kung saan ang tanong dito is aklat na po. Hindi na po siya Biblia. So nasagot na natin nung nakaraan yan, brother. Ang tanong niya kasi noon, ano ang unang Biblia ba o Quran? So hindi natin doon tinukoy o hindi tinukoy ang aklat o revelasyon. So sinagot natin siya sa revelasyon. Sabi natin, hindi dapat itanong yan dahil hindi naman revelasyon ng Biblia. So, dahil dito, sinabi natin, ang mauuna ang Quran sa Biblia kung sa revelasyon dahil walang revelasyon ng Biblia. Pero ngayon, lininaw niya, ano raw ang nauna bang aklat? Libro na lumitaw, ang Biblia o Quran. So malinaw siya ngayon. So maaari ngayon sasabihin natin, brother, ang naunang lumitaw sa aklat ay ang Biblia. So alam naman natin ang motibo ng tanong na yan Ano bang susunod? Ang palagi naman tinutumbok ng ating mga kababayan kapag sinabi mong unang Biblia sa Quran, pinalilitaw nila, brother, ang Quran ay nangopya sa Biblia. Subhanallah. So ganun lang itinusunod nila, kaya pinipilit nilang itanong yan, ano bang lumitaw na unang aklat? Ang Quran ang Biblia. So sabihin natin na ang Biblia. So sasabihin nila ngayon, sa maliwanag, mayroong kasaysayan sa Biblia na tumpak o alos magkadikit sa Quran, ibig sabihin daw, sabi nila, ang Biblia o Quran lang daw ay kumopya lamang sa Biblia. No po, natapik natin nakaraang araw, hindi naman po revelasyon ng Biblia, paanong kokopya ang Diyos sa isang gawa lamang ng isang tao. Ibig ba po bang sabihin ay mas makapangyarihan pa po ang tao at maalam sa dakilang manlilika kung bakit ang Quran ay kokopya lamang sa Biblia? So hindi po yun. Ang totoo po ay maaaring ang Biblia ang siyang kumokopya. Bakit po? Dahil kung ang Quran ay kumopya lamang po sa Biblia, abay kinakailangan din po ang Quran ay mag-revise din po siya. Sapagkat alam po natin ang Biblia ay marami na po itong revise. Ibig sabihin itinutuwid, inaayos. Bakit po ang Quran ay hindi siya gumagalaw sa kanyang original na anyo, hindi siya nagre-revise? Ibig pong sabihin hindi siya kumokopya sa Biblia dahil kapag nag-revise ang Biblia, magre-revise dapat ang Quran dahil kumokopya. Pero bakit hindi gumagalaw ang Quran at gumagalaw ang Biblia sa pagka-revise? Ibig pong sabihin, itinutuwid ang Biblia upang maging matuwid. Ibig pong sabihin, siya po ang kokopya sa Quran upang maipalapit niya ang kasaysayan niya sa Quran. Kaya galaw siya ng galaw ang Biblia upang may saayos niya ang nilalaman ng loob. Samantalang ang Quran, hindi siya gumagalaw, steady lang siya. Ibig pong sabihin ay, maaari pong ang kumokopya ang Biblia ay hindi po ang Quran. Sapagkat po, nagre-revise po kasi itong Biblia, ang Quran hindi naman po. Napakalinaw po, kung magre-revise ang Biblia, magre-revise ang Quran kung siya'y kumokopya. Pero bakit hindi siya gumagalaw? Nandun sa original. So, anyo, ngunit ang Biblia ay nagre-revise, ibig pong sabihin, tinatama nila ang Biblia na may posibilidad ang Quran ang kinilang kinokopya upang mapalapit ang kasaysayan o katuruan na kung saan nasa Biblia. Kaya nga po malalaman nyo, ang Biblia ngayon, mayroon niyang diwa, mayroon pang diwa yan na kung saan na sumasang-ayon sa banal na Quran po. Yan po ang katotohanan. Hindi po kumopya ang banal na Quran sa Biblia. Kung pinipilit nyo na ang Biblia ay nauna, totoo po yung pagdating sa aklat. Pero sa revelasyon, hindi po nauna ang Biblia dapagkat walang revelasyon na banal na Quran po. So po, malinaw po. Actually, mashallah. Nakusan po ang kasagutan ng ating kapatid. Alhamdulillah, napakalinaw. Tsaka, brother, kung malalaman natin, ang Biblia ngayon ay kwento lamang. Kwento kay Moises, kwento rin kay Jesus. Sa banda, mayroon silang kwento na kung saan kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Quran, walang kwento si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin malinaw na tinatanggap niya kasi ang revelasyon. Doon, kinukwento na lang sila. Walang revelasyon na lumilitaw na tatanggap, kinukwento sila. Si Moises, kinukwento si Jesus. Sa bandang huli, sinira na ni Pablo itong mga ganitong katuruan. So, ibig sabihin sa ngayon, si Pablo na lamang ang siyang nagkukwento. Sa mga niyang bagay at ang mga batas ay pinalitan niya na at maraming batas na pinalitan niya. So hindi po kokopya ang banal na Quran na kung saan sa bandang huli po ay si Pablo na lamang ang tanging ang batas diyan ay pinalitan niya at minsan marami sinusunod na ating kababayan tulad ng Iglesia ni Cristo, karamihan tinusunod nila ay ang aral ni Pablo. Actually, mashallah. Mashallah, yung kasagutan ng ating kapatid. Alhamdulillah, nakusan po, yun po ang kasagutan ng ating kapatid doon sa nagtanong nung nakaraan pa. Actually po, kung titignan po natin, kung pag dinilay-nilayan po natin ng ating mga tulad ng Biblia, bakit kailangan mag-revise? Bakit kailangan nating i-revise ang isang salita ng Diyos? Di ba? So kung iisipin talaga ng ating mga kababayan na kapatid,
Hindi ba nila napapansin ang banal na Quran di gumagalaw sa original? Yun ang isa pang, Pero ano, bakit sila nagre-revise, hindi nila napapansin yan eh. Totoo yan. Ibig sabihin, kapag inaayos mo, brother, may mali Meron ang mali. revelasyon. Oo. Ibig sabihin, nagkakamali ang Meron Diyos. siyang mali. Ibig sabihin, ayusin ng tao, mas magaling pa ang tao na ayusin niya ang salita ng Diyos, di ba? So, ibig sabihin, brother, sa pagkakasabi ng revise, so natawag natin na pag-aayos sa salita ng Diyos na sinasabi nila, pwede natin ihambing na kung saan lalabas dito na mahina talaga ang Diyos na sinasabi dito dahil kung sa katulad ng ibang pananampalataya, nagawa nilang patayin ang Diyos. Ito pa kayang salita na lang ng Diyos? Mas madali na palitan nila yan ganyan. Oo, bro. alhamdulillah. So, yun po ang kasagutan ang ating kapatid, inshallah, saan ng Sa malinaw po, noon po makaraan, sinabi namin ang revelasyon walang ganyan. Totoo naman pong walang revelasyon na Biblia. Pero ngayon, lininaw nila ang unang aklat na unang Biblia. Pero hindi ibig sabihin nangopya ang Quran sa Biblia. Opo, totoo po yan. Kasi kung magkukopya ang Quran, marami merong rin revise version. ito. Marami Oo, revise may new ang Quran. version ng Quran. Alhamdulillah. So, ako po tayo sa pangalawang katanungan. Kung saan po ito ay mula sa ating texter sa numerong 0947-714-3103. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanong lang po, ang sabi ninyo, ang Biblia ay sinulat lang ng tao. Hindi po ba ang Quran ay sinulat din ng tao? Masyaallah, napakagandang katanungan. Ako saan inihahambing niya, ako saan ang Quran ay tulad din ng Biblia na sinulat ng tao. Alhamdulillah. Masyaallah. Actually po, kung ayon sa aking pagsaliksik, inshallah, ang Quran, kung ikukumpara po natin sa Biblia, ang Biblia po ay masasabi natin talagang isinulat o ginawa ng tao. Bagkus dito po, unang-una, wala na po ang original na, kung babasihan po natin pagka-original, ito po ay wala ng original na sa lingwahe ng nag-utos dito. Pangalawa po, kung ang Quran naman, ang isasabi natin ang Quran ay ginawa rin sinulat ng tao, totoo pong meron na sabi natin na ang Quran nakikita na sinulat ng tao, pero ang original po nito ay hindi po gawa ng tao. Alhamdulillah, inshallah. Ano bang mas mainam na dito para mabigyan ka lang? Para po sa ating kababayan at mga kapatid na kamusliman, totoo po na parehong sinulat lamang yan. Ngunit po, nais kong ipaabot at paunawahan ninyo, bagamat ito'y sinulat sa parehong kabay, ang mahalaga po dito ay mabatid natin kung paano nila naisulat at paano natin mapapatunay na ang sinulat nilang ito ay tama at salita para ng tunay na Diyos. Alhamdulillah, alhamdulillah. So, ibig sabihin, hindi ko na po tutumbukin ang Biblia kung paano ito sinulat ng tao at paano ito pinagmulan niya. Ang tinatanong ay ang banal na Quran. So, ang banal na Quran po kasi noon, sinulat po ito sa papel na kung saan hawak-hawak natin ngayon, ngunit po ito ay revelasyon na mayroon silang kinopya na mga revelasyon na isinulat nila sa mga bato na puti, mga balat ng hayop, mga dahon ng palmera at iba pa. So doon po nila ito sinulat ang mga revelasyon. So nang dahil na mawala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at nangangamatay na ang mga nakabememorya ng buong Quran sa panahon ni Abu Bakr. So namamatay na ang mga nakakabemorya ng mga ito sa digmaan sa Al-Yamama, kung saan dito lang ang si Umar bin Al-Khattab na nag-suggest siya kay Abu Bakr na kung saan isulat ang buong Quran sa isang kasulatan upang sakaling mamatay silang lahat o ang maalam nila ay mayroon maiwan sa tao, nangangamba sila na kung mamamatay sila hindi ito tinipon, linikom sa isang kasulatan, kung saan nangangamba sila sa susunod na henerasyon ay mga ligaw din sila. So dito, actually si Abu Bakr, hindi niya pa ito sinangayunan dahil akala niya bidaa. Ngunit napag-isipan niya at binuksan siya ng puso ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay tama na dapat lamang gawin. Kaya sa banal na Quran, makikita nyo, dalikal kitabu, ito ang aklat. So ibig sabihin, mayroon talagang pinapahintulot na mabubuo talaga ito sa kapahintulot ng subhanahu wa ta'ala. So dito, isinulat nila lahat ng mga revelasyon mula sa Madina at Makkah, mga original revelasyon, kinuha yan, kinopya, at pagkatapos kinopya ni Abu Bakr, pinatabi kay Absa, mamatay na si Abu Bakr. Pagkadating kay Uthman, kinuha yun, kumopya sila uli at pinare-recite sa lahat na nakamemorya ng Quran at tinignan ito letra por letra kung tama ang pagkasulat at wala na dagdag, wala na bawas. Ibig sabihin, brother, may kinopya sila na mga basihan. Yun po ang dahilan kung bakit ito isinulat ng tao. Ang revelasyon po ay kailangang isulat. Paano natin mababasa ng papangawakan ang isang salita ng Allah na walang magsusulat? Kaya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam po, bagamat
read no write siya. Nang siya'y tumatanggap ng revelasyon, mayroon po siyang tagasulat. Mayroon po siyang tagasulat, hindi po siya ang nagsusulat. So kailangan isulat. At ang mga sinulat na ito sa balat ng hayop, mga puting bato, at mga dahon, at iba pa, ito po ay linikom at isinulat sa isang kabuuang mga papel at ginawang buong isang aklat. Sa panahon ni Uthman, dinagdagan ito at pinamigay sa mga tao at sinunog ang mga ibang hindi revelasyon na katulad din, ngunit ito'y salita na kahalintulad din ng revelasyon. Ito po'y sinunog na yung mga yon at tinira lamang ang tunay na mga revelasyon sa Makkah at Madina. Bakit sinulog yun? Bagamat magkamukha naman ang kahulugan. Kasi po ay baka magkaroon ito ng conflict sa pagdating ng panahon, tulad ng Bible, nagkaroon ng iba-ibang pagpapaliwanag. Kayo tinanggal yung mga yaon at tinira ang tanging mga revelasyon na nakasulat sa bato, papel, yung mga original galing sa Makkah at Madina. Yun lang ang tinira na hanggang ngayon nakapreserve po doon sa Makkah na makikita pa ng tao na kung saan, kung ito'y duda sila sa Quran, nandoon po ang original na pinagmulan na kinopya ng banal na Quran. Allahu Akbar, mashallah, mashallah. Alhamdulillah. So napakalina po, na kung saan po binigyan na po ng ating kapatid ng kumpletong detalye, inshallah, patungkol sa banal na Quran, na kung saan kung paano po ito naging ganap na isang aklat. Alhamdulillah. Kung saan po ito ay hindi lamang aklat, bagkus ito po ay galing mismo mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga salita na niloloob nito. Alhamdulillah. So, buli po ay isang katanungan na po ang ating babasahin, inshallah, na mula po sa numerong 0929-410-0095. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tanong lang po, ano ang pagkakaiba ni Jesus at Muhammad? Gayong sila ay parehong propeta at sugo. Alhamdulillah. Mashallah. Yung po sa nagtanong, kung titignan po natin, kung isip natin, napakalayo, totoo. Pero alhamdulillah, parehas po sila mga sugo at propeta, ngunit nagkakaiba lamang po sila sa mga bagay na kung saan natawag natin na mga miracle. Kung saan po, dyan po ay matikita natin na maraming miracle ang isa sa kanila, kung saan tulad ni Isa alayhis salam, na kung saan po siya ay nagpabuhay ng patay sa pahintulutan ng Allah. Si Jesus po ay nagpagamot ng mga ketongin, nagpakita sa mga bulag. So, yun po isa sa mga katangian ni Isa alayhis salam, na kung saan po, ang kanya ng pundala ay Injil po, malina po dito, ang dala niya Injil, na kung saan po nga sa ngayon po ay wala na po ito ngayon, inshallah, na kung saan tuloy na pong nalimutan ng sinuman ang tunay nitong aklat, na kung saan ang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam po ay isa sa mga sugo ng Allah, na kung saan po ay pinakaingatan ng Allah sapagkat sa dahilan siya po ang piling huling propeta na kung saan siya hindi marunong sumulat, bumasa, ngunit siya po ay nakapagbigay o nakapagturo o nakapag-akay sa tao na sumamba sa isang tagapaglikha. At baliban nito, marami pa po mga bagay na kung saan may mga gawain siya na kung saan hindi po nagawa ng mga naunang propeta. Inshallah, brother, baka may dadagdag ka. Ang pagkakaiba nila, brother, ay napakarami po. Kung kadating sa kanilang mga katangian, makikita nyo si Jesus ay isinugo lamang sa kanyang bayan sa Israel. Gayong ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isinugo ito hindi lang sa buong tao, pati sa mga jinn, yaong mga body spirit at good spirit. No po. At makikita nyo rin, si Jesus ay hindi pa po ito namatay, gayong si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay namatay. Napakarami. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakipagdigmaan siya sa landas ng dakilang manlilika, gayong si Jesus ay hindi siya nakipagdigmaan. Hindi rin siya isinilang na normal na wala siyang tatay, gayong si Muhammad ay mayroon itong tatay. At higit sa lahat, brother, alam mo ba? Ito ang pinakamalaking kaibahan. Kung si Jesus at si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon them, ay sugot propeta pareho po. Tandaan niyo po ito. Pagbalik po ni Jesus ay hindi na po siya sugo. Siya po ay tagasunod na lamang ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pagbabalik niya rin sa mundong ito, siya po ay tagasunod na lamang ng banal na Quran at sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diyan po mawawala ang kaibahan nila. Kung sa ngayon magkatulad sila sa nagdaan, sa pagbalik po ni Jesus hindi na sila magkatulad. Bakit? Si Jesus po ay hindi na po ito sugo o propeta, kundi siya'y tagasunod na normal na lamang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang kanyang magiging batayan at hawakang kauturuan o batas ay ang banal na Quran na dala ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at saka ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diyan po mawawala na ang pagkakahalid tulad nila. Mashallah. So, ibig sabihin talagang dito nakikita natin na mas lalagay sa panahon na kung saan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang magiging
mas mataas ang pagkauri ng pagkapropeta sa kanila. Kung titingnan natin ganun, pero sa pagpantay-pantay pa rin ang turing natin sa kanila. Pero pag totoo naman talaga na pagbalik niya ay parang maa-under na siya sa dalang batas ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero bagamat ang paniniwala natin irespeto tigalang sila ng pantay-pantay, sila ay sugo at propeta ng Allah. So yun po ang katanungan na kung saan ay pagkakaiba ni Isa alayhi salam o Jesus at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun po ang kasagutan sa kanilang katanungan. Alhamdulillah. Muli po ay may mga katanungan po na kung saan ay iniwan sa atin ng isa sa mga kilalang propagator ng radio station dito sa Balangan, na kung saan po ay mas kilala siya sa katawagang Ka Elias. Alhamdulillah, mashallah, no? Na kung saan po ito pong mga katanungan na kung saan ay iniwan po niya kanina habang kami ay nandito sa radio station before siya umalis. Siya po ay nag-iwan ng mga katanungan na kung saan po ay nagpapasalamat din po siya kay Brother Harun. Inshallah, brother. Binigyan siya ng translation ng Quran. Binigyan siya ng translation na Quran. Alhamdulillah, siya ay nagpapasalamat daw, brother. Alhamdulillah. Na kung saan po, sa pagkakabasa niya ng banal na Quran, nagkaroon siya ng mga katanungan. Alhamdulillah. Na kung saan mayroon po siya iniwang katanungan na kung saan ang isang tanong niya ay, ano pinagkaiba ng Quran at ng Bible King James Version? Mashallah, puro na lang yata Bible, ha. Alhamdulillah. So, alhamdulillah, ang mali, tulad mo sinabi natin, na lagi pinapaksa ng ating kapatid, na kung saan ang pagkakaiba nila, ang King James Version at ang Quran ay isa po sa mga hindi natin masasabing pantay. Opo. Kasi unang-una, ang Quran po ay original na message o revelation ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng Diyos na tagapaglikha. Ang Quran ay mismong original na kung saan ay sa kanya mismo nang galing. Ang King James Version naman po, o natawag natin Bible, ay isa sa masasabi natin na isa sa mga aklat na masasabi nating sinusunod ng ating mga kababayan na wala pa sa pananampalatayang Islam. Ngunit ito po ay hindi po natin masasabi o maipapantay na ang King James Version o ang Bible ay hindi pwede maging pantay sa banal na Quran. Bagkus po, ang King James Version po ay isa lamang po na hindi po siya masabing revelasyon. Isa lang po siyang aklat na kusan po. Kaya po sinabing Bible, ito po ay salitang Greek na kusan ay sinasabi na nilikom lamang po. Ngunit wala po ito mga original na salita ng tagapaglikha. Opo, yan po pinagkaiban nila na kusan po ay ang Quran ay salita ng Diyos, ang Bible ay hindi po salita ng Diyos. Bagkus ito po ay may ilang mga bagay lamang na diwa na lamang po. Opo, yan po ang isang katugunan namin sa tanong ng ating propagator na si Ka Elias. So, pangalawang katanungan po niya ay bakit sa pananampalatayang Islam ay pinahintulutan mag-asawa ng higit sa isa? Mashallah. So, ito po isa sa mga misconception na kung saan po ay isa sa mga lagi napapansin ng ating mga kababayan, bakit sa Islam ganito, bakit ganyan na pwede mag-asawa ng higit sa isa? Bagkus sa Biblia daw ay merong ipinagbabawal ang pakikiapid. Opo. So malinaw dito na tanong ni Ka Elias ay bakit ginagawa ng mga Muslim ang pag-aasawa ng higit sa isa, bagkus sa Biblia ay pinagbawal ang pakikiapid. Opo. Ang pakikiapid po ay isa sa mga karumal-dumal na kasalanan. Opo, sa pananampalatayang Islam. Kung kaya naman po nakikita natin na mga Muslim nag-aasawa ng higit sa isa, ito po ay hindi dinaan sa paraan ng illegal. Lahat po dito ay legal na paraan kung saan po ay katuruan mula sa dakilang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat po dito po ang bawat babae na napapangasawa ng isang Muslim ay lahat po dito ay kasal. So yun po ang pinakamalapit na sagot namin, lahat dito ay kasal. At dito po ay hindi pinagbawal ng Allah na mag-asawa ang lalaki ng higit sa isa. Bagkus po ito pinahintulutan ng Allah na mag-asawa ng higit sa isa. Ito po ay hindi ayon lamang sa mga tao, sa mga Muslim na kanilang katang-isip. Bagkus po ito ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. So doon po sa pangatlong katanungan ni Ka Elias, bakit nasasabi sa Biblia na si Jesus ang ulo ng iglesia? So siya lalada dito, ang tanong niya ay bakit nasasabing ulo siya ng iglesia? Ang ibig sabihin ng ulo sa atin ay ang head siya, ng iglesia ay umma. Sa kanila, ginawa nila yan na ulo ng iglesia ay tagasunod ni Jesus. Pero hindi niya sinabi, brother, na iyan ang reliyon ng Diyos na gawin yung dahil siyang ulo, siyang pinuno sa umma sa panahon niya, ay gawin mong reliyon na iglesia ni Kristo. Iglesia. So ibig sabihin sa panahon din natin, gawin din natin iglesia ni Muhammad,
No. Tama lang na siya ay ulo sa panahon niya sa kanyang tagasunod. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ang ulo sa kanyang tagasunod sa sa panahon niya ngayon. Pero hindi nila sinabi na ito ay dapat gawing relihiyon ng tao. Ito po ay mali. Alhamdulillah, mashallah. So bilang ano po, yung pong kasagutan na kusan. Isa pang ano pa, brother, napansin ko rin na bakit iglesia? Samantalang kung titignan mo talagang original na eklesia siya. Kusan po, ibig sabihin ng eklesia, hindi, eklesia po, hindi po ito sinasabi na relihiyon. Ang ibig sabihin po ng eklesia sa salitang Arabic, ito po yung natawag na maswara. Na kusan po, ginanap po ito nung bago po hulihin si Isa alayhis salam ng mga kawalang saserdote para iparusahan, ay nagpatawag po siya na tawag na isang eklesia, isang pagpupulong o meeting. Yan po ang ibig sabihin ng eklesia. Hindi po siya iglesia, eklesia po. Alhamdulillah. So yun po yung mga katanungan na kusan na binigay ni brother, ni Ka Elias. Alhamdulillah, yun po mga kasagutan namin, Ka Elias. Inshallah, naway nanonood ka inshallah sa ating programa. Alhamdulillah. So uli po, ibalikan natin po ang mga nailigom nating katanungan. Alhamdulillah, na kusan po, may mga katanungan dito na kusaan mula pa po ito sa mga naunang texter natin, inshallah, mga nalikom natin yung mensahe. Ito po ay mula sa 0928-737-1121. Ako saan po, ang kanyang katanungan po ay, maaari bang lumabas sa masjid kapag narinig ang adhan o panawagan para sa pagdarasal? Alhamdulillah, mashallah. Mashallah, muli po may tumawag po sa ating program, inshallah, sa ating kapatid na si Brother Haron. Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, Allahu Akbar, mashallah, alhamdulillah. Muli ay brother, sa iyong pagkakataon, inshallah, nakusan mayroon pong katanungan dito, inshallah, baka nais mong bigyan ng katutunan. Sandali, brother. Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam warahmatullahi Bro, wabarakatuh. nabanggit mo po sa akin, brother, mayroon kayong reserbang nakatanong diyan. Pwede po bang pagbiyayin niyo yung mga tanong sa inyo? Yung po yung maaaring yung dahil naghihintay po yung mga nagtanong niya sa inyo. Nabanggit niyo po, brother, na mayroon kayong katanungan nakareserba diyan. Pagkakataon niyo, brother, para mas tugunan niyo po sila. Alhamdulillah. Masyaallah, jazakallahu khair. Wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa salatu wa salamu nabiyya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating mga mahal na kapatid sa abot ng istasyon ng Bataan Radio at nakikinig sa buong mundo. At magandang umaga po sa ating mga kababayan, Balanggenyo, Bataenyo at Sagwagwa at Lubao, sa lahat po ng mga kapatid natin, kababayan natin na wala pa sa loob ng Islam. Alhamdulillah, tayo po ay nagpapasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil tayo po ay binigyan ulit ng pagkakataon kahit na sa sandaling minuto na lamang. Alhamdulillah, ako ay umabot. Alhamdulillah. Bro, mahaba pa yan, bro. 30 minutes pa. Nandito pala si Ka Elias, bro. Nagpapasalamat siya doon sa aklat na ibinigay mo. Nandito siya. Pinasasabi niya ang pasasalamat sa aklat, bro. Sana ibuksan din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang puso ni Ka Elias, brother. Sige po, brother, sa inyong pagkakataon. Inshallah, alhamdulillah. Una-una po, ang katanungan dito ay napaganda po. Patungkol po sa katanungan dito sa Quran, ano po? Una-una po, ano daw ba yung Quran? Bakit daw po ba may Quran? Unang-una, ito po ang huling revelasyon na ipinahayag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng wahi o na revelasyon magmula kay Angel Gabriel alayhi salam. Kapag po sinabi natin the last revelation, wala na pong susunod. Ito na po ang the last revelation, the last prophet. Wala pong pinagkaiba. Kapag tayo ay magbibiyahe, kapag sinabi ng inspektor o ng konduktor, last trip na po ito. Kapag ikaw ay naiwan dun sa huling biyahe, pwede ka ba magbiyahe kinabukasan ng umaga? Sa Quran po, dito po sa huling revelasyon, wala na pong susunod. Ito na po ang last. So kapag sinabi mong last, kinakailangan kumapit ka na kung saan ka kakapit para hindi ka maiwan. Sapagkat wala na pong susunod na revelasyon at wala na pong susunod na propeta.
Masya Allah. Ano daw po ang Quran? Allahu Akbar. Binanggit po, Napakagandang katanungan niya, brother. ang Alhamdulillah. Quran, ito po, sa lahat po ng gusto malaman, makabatid. Alhamdulillah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yung pong alif, lam, mim, wala pong tunay nakakabatid, nakakaalam ng tunay na pakahulugan nito Alhamdulillah. maliban sa dakilang tagapaglikha. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ito po yung Quran, the book, a guidance to Yan ang mankind. importante. Alhamdulillah. Patnubay po ng mga taong may takwa o may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ang Quran ay patnubay din ng sangkatauhan. Yan, alhamdulillah. Totoo po yan. Ang Quran po ay nanggaling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano daw po ang nilalaman ng Quran? Ang nilalaman po ng Quran ay punong-puno ng panalangin, punong-puno ng history. Dito po mababasa ang history ni Virgin Maria, ni Isa alayhisalam, at yung mga propeta. Dito po ay binanggit. At ganoon din po, ito po ang Quran na siya nagpatunay, nagpatotoo doon sa mga naunang revelasyon. Kaya nga po, ito po ang patnubay. Ito po yung sinasabi na walang labis. Brother, assalamualaikum. 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 Bro, assalamualaikum. Po. Waalaikumsalam. Bro, pwede bang magsaksi muna si Kyle Elias kasi magsasyahada siya? Allahu Akbar. Masya Allah. Masyaallah. Sige po, alhamdulillah. Kayo na magsyahada, bro. Kayo na magsyahada. Nandito siya sa harapan namin ngayon. Live po yan, live. Alhamdulillah. Sige po. Alhamdulillah. Ito, brother. Kyle Elias? So bro, ito nakikita mo siya, bro. Wala, hindi po ako naka-live ngayon. May napo signal ko. Okay bro, okay bro. Alhamdulillah. So, maaaring kayo na magsyahada bro. Nasaksi naman kami rito. Opo, inshallah Nandito po. siya sa harapan ko ngayon bro. Sa programa natin. Magandang umaga sa iyo, Brother Aaron. Masya Allah. Alhamdulillah, brad. Halo? Magandang umaga po sa inyo, Brother Aaron. Magandang umaga po. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Dinilig po ni Allah subhanahu wa ta'ala ang panalangin namin mga Muslim. Alhamdulillah. Ito po ay napakainang para sa inyo, Kyle Elias. Ay, salamat po ng marami. Una, nais ko pong magpasalamat sa inyo yung pagkakabigay ninyo sa akin doon sa inyong aklat ng Islam na kung tawagin nyo yung Quran. Maraming salamat po. Alam ko, malaking gabay ito sa aking pamumuhay. Alhamdulillah. Meron po akong dalawang katanungan, Kyle Elias, bago po kayo yumakap sa Islam. Kung maaari po sana, ay sagutin po ninyo ito. Ang katanungan ko ay dalawang katanungan lang po. Ito po ay napakahalaga. Ano po? Kayo po ba ay nakahanda na kaya po ba ninyong itakwil ang mga Diyos-Diyosan na kinikilala ninyo? Kaya pa ba ninyong itakwil si Jesus bilang Diyos o anak ng Diyos na nagkatawang taon na buhay at namatay? Kaya po ba ninyo? Kaya po, kaya lang ang tanong ko nga po kanina dito sa inyong mga kasamahan, paano po ang pagpasok sa Islam? Allahu Ito na Akbar. po. Masya Sisimulan na Allah. po natin ito po. Kaya po ba ninyo itakwil silang lahat po, ang mga Diyos-Diyosan? Mulat sa pulo, ito, naka-air tayo, napapakinggan tayo sa buong mundo. Kahit kailan po, hindi ako sumasamba sa mga Diyos-Diyusan at mga inanyo ang larawan. Mashallah. At mahalin po ninyo si Isa o si Jesus alayhisalam bilang sugo lamang po. Mamahalin Hindi din po niyo po. siya higit pa sa Diyos. Siya po ay mahalin ninyo, kilalanin ninyo bilang sugo ng Diyos. Kaya po ba ninyo? Ibig pong sabihin eh, Kyle Elias, ang sabi ni brother, medyo mahina tayo bro. Ulitin ko lang, kaya nyo raw po ba na tanggapin si Jesus mahalin katulad ng mga propeta, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Ibrahim, at hindi nyo siya itataas ng antas ng pagka-Diyos maliban na siya'y sugo ng Allah? Kung yan po ang nakasulat sa Quran at yan yung inuutos ni Allah, kayang-kaya ko pong gawin yan. Alhamdulillah, brother. Nasagot po niya ang unang katanungan. Ito po ang pangalawang katanungan. Kaya po ba ninyong tanggapin na wala kang dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala? At kaya mo ba tanggapin si Propeta Muhammad ay kanyang alipin at huling sugo? Kaya po ba ninyo? Kung yan po ang nakasulat sa Quran na dapat sampalatayanan ng bawat aanib sa Islam, kaya ko pong gawin.
Alhamdulillah. Ngayon po, Ka-Elias, babanggitin ko po sa Arabic, sundan niyo lang ako pagkatapos ko. Pagkatapos, ililipat ko sa salitang Tagalog upang maunawaan niyo ang inyong binanggit. Malinaw po ba? Opo. Alhamdulillah, simulan na po natin. Ano po? Kayo pong lahat ng ating mga mahal na katagapakinig kayo sa buong mundo, kayo pong lahat ay saksi, maging sa labas at sa loob ng studio, maging ang mga kapatid natin wala pa sa Islam, kayo po ay saksi na ngayon si Ka-Elias ay ating kapatid at siya ay manunumpa na siya ay yayakap sa Islam. Ready na po ba kayo, Ka-Elias? Opo. Okay po, alhamdulillah. Ashhadu. Ito na yan, para makita natin pagsaksi ni Iman. Asyadu. An la ilaha. An la ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wakashadu. Wa ashhadu. Wa ashadu. Anna. Muhammad. Rasulullah. Wa ashhadu. Wa ashadu. Anna. Isa. Abdullahi. Wa rasuluhu. Wa kalimatuhu. Al-kaha. Illa. Maryam. Waruhun. Minhu. Wa kashhadu. Anna. Aljannata. Haq. Wa ashhadu. Anna. Andara. Haq. Wa ashhadu. Annallaha. Sayab'athu. Man fil kubur. Ako'y sumasaksi. Ako'y sumasaksi. Sumusumpa. Na walang Diyos na dapat sambahin. Maliban kay Allah. At ako'y sumasaksi. Na si Muhammad. Alipin. At sugo ni Allah. At ako'y sumasaksi. Na si Jesus. Anak ni Maria. Alipin. At sugo ni Allah. At ako'y sumasaksi. Na ang paraiso. Ay totoo. At ako'y sumasaksi. Na ang impyerno. Ay totoo. At ako sumasaksi. Na ako ay ibabangon muli ni Allah. Buhat sa libingan. Takbir! Allahu Akbar! Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kayo
kayo po ngayon, Kailas, ay Muslim na sa araw na ito. Starting na po kayo ay Muslim na. Ang sabi po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag tinanggap mo ang Islam ng bukas sa iyong puso, isa naman po ang kapatid natin sa panampalatay Islam ang binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Yes kayo, brother. So po, ito po isang at yung mga kaputi na nagawa mo ay mananatili sa iyo. Allahu Akbar. Welcome po kayo sa Islam. Assalamualaikum, brother. Kami po ay maligaya. Alhamdulillah. Brother, bigyan natin pagkakataon para makapag-testimony si brother kung bakit niya nagustuhan ang Islam. Pwede po ba, brother? Sige po, padal po. Sige po. Bakit po ba nagustuhan yung Islam, Kailas? Bakit niyo pinasok? Una, maraming salamat sa pagtanggap at maraming salamat. Saksi natin ang buong mundo, ang Bataan at dito sa Balanga. Allahu Akbar. Naging daan ang Smile Radio, ang himpilang ito sa ating pagbabalik sa Islam. Masya Allah. Kaya ipinangangako ko na tutulong ako sa pagpapalaganap sa pananampalatayang Islam, Brother Haron. Inshallah. Alhamdulillah. Sisikapin ko na sa simula pa lang masunod yung mga utos, yung doktrina at mga sinasabi sa Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayan po ang dininig ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga taong pinipili lamang sa Islam, ito po ay pinipili lang po. Hindi po lahat ng taong gusto mag-Muslim ay nakakapag-Muslim. Pinipili lang po niya mga taong naghahanap ng katotohanan, kaligtasan na matatagpuan mo lamang dito sa Islam. Ibig sabihin, kayo po ay sumunod sa binabanggit na sinasabi ng Biblia sa Mateo doon sa 8:32, hanapin mo ang katotohanan. Ang katotohanan ang siya magpapalaya sa iyo. So, alhamdulillah, nakita na po ninyo ang katotohanan at dito nyo lamang matagpuan sa Islam. Alhamdulillah. Isa pa, brother, nais ko lang sabihin sa ating mahal na kapatid na si Ka Elias, wala pa siyang pangalan ngayon, no? Inshallah, na sinabi ng banal na Quran na ang tao magbabalik sa Allah sa chapter 25 verse 68 hanggang 70. Kapag siya ay nagbalik sa Allah sa natapat sa kanyang puso, lahat ng ginawa niyang kasalanan buburahin ng Allah at lahat ng mali niya nagawa gagawin kong mabuti, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi naman Prophet sallallahu alaihi wasallam, pakaingatan niyo kayong pumapasok sa Islam para kayong batang silang na kung saan walang kasalanan, pag-ingatan niyo ang inyong sarili. So brother, gusto ko lang itanong sana kay brother natin kung bakit niya napasok. Alam natin ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbubukas ng puso sa batuin na landas. Ngunit para sa ating tagapakinig, bakit ba niya niyakap ang pananampalatayang Islam? Ito ang maganda siguro may share niya sa kauna-unang pagkakataon sa ating mga kapatid sa buong mundo, brother. Bakit po ba, brother, nagustuhan niyo ang Islam at biglang niyakap ninyo ito? Kasi una, nakita ko yung turo parang mas malinaw kaysa sa iba. Pangalawa, yung pinagbabasihan nga itong banal na Quran. Opo. Hindi kagaya ng ibang reliyon na sabi-sabi lang, kung ano lang yung mailabas, wala silang basihan. Ang pananampalatayang Islam, nakikita ko dito sa pag-aaral ninyo, dito sa programa ninyo sa Smile Radio, nakita ko talagang ang batayan yung nakalagay nga ang maluwalhating Quran. Alhamdulillah, tsaka nakikita nyo po, naririnig nyo, kaya-kayang ipaliwanag ng mga Muslim kung paano nabuo ang Quran, kung paano, hindi talagang malalaman nyo na walang daya na nangyayari. Nakikita nyo po kung gano'n pinaliliwanag namin, paano nabuo, paano sinulat ng tao, wala kayong kakikita ng daya. Ito po ang tunay talagang aral. Now, brother, assalamualaikum sa iyo pong pagkakataon. Balikan po natin ang Sandali lang, may nag-text sa akin. May nag-text daw po, brother. Congratulations, welcome Kaila sa Islam from Sultan Abdul Ampuan. Alhamdulillah. Assalamualaikum po, brother Sultan. Assalamualaikum po. Sana po ay ma-guide niyo ang kapatid nating ito. Ito pong problema, malaking problema po sa ating nagbabalik Islam. Pagkatapos po magbalik Islam ay pinababayaan lang po natin sila. Kaya kawawa naman po sila, nababalik sila sa kawalang alam. So ay pinagbibilin po namin sana sa inyo si Ka Elias, kayong malalapit na kapatid dito sa Bataan, ay pakiantabayanan niyo po, turuan niyo po siyang magdasal at ituro niyo po ang aral ng Islam dahan-dahan po, no po. Pabayaan muna na po natin yung bawal, wag muna po ngayon. Ang mga importante sa kanya ay may turo. Ang unang-unang dapat gawin ay ang pagdarasal po ni Ka Elias. Sana po ay mantabayanan niyo at magabayan niyo po siya, mga kapatid namin sa pananampalataya. Ano po? Lalo-lalo na po sa iyo, Pres at Kasultan, sana po ay matulungan niyo si Ka Elias pagdating sa pagdarasal. Alhamdulillah. Inshallah po kami po itutulong pag nandito rin po kami. Inshallah. So brother, nandyan po kayo yung katanungan, mayroon pa pong oras para masagot
sagot niyo, brother? Alhamdulillah, wala na po akong masabi. Ako po yung napakamaligaya ngayong araw na ito. At wala po talaga imposible sa panalangin ng mananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito po ay punong-puno po ng kaligayahan ng aking puso ngayon sapagkat hindi ko sukat akalain na si Kailas ay bibigyan ng babae niya Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Islam. Hindi ko po may paliwanag. Gusto ko po sa ngayon para yakapin siya at halikan. Ano po? At sa tagal na rin namin pinagkasama sa radyo ni Kailas, talagang happy po ngayon. Napakamaligaya ko at napakalaking pasalamat ko kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at ganoon din sa mga kapatid natin mga Muslim na nakikinig ngayon, kay ng Puan, ganoon din kay Vice President na si Malado. Alhamdulillah, si Kailas, para malaman rin nyo, si Kailas ay noong pa man ay sabi sa kanya, meron siyang mabuting puso na inshallah ay gabayan siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hindi ko na po patatagalin ng aking panayam sapagkat kukunti na lang pong minuto. Ibibigay ko na po sa inyo mga naiiwan pang ilang minuto bago matapos ang ating programa. Kapatid na Musa at kapatid na Saleh, Kailas, binabati ko po ulit. Welcome po sa Islam. Meron po tayong 1.8 billion o higit pa sa Muslim sa buong mundo. Alhamdulillah, inuulit ko po, welcome po Islam at salamat po kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At siyempre po, hanggang dito na po ako. At assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So bigyan na natin ng pagkakataon si brother, wala pang pagpakalan, si Kailas, na kung saan maaari siyang magpahayag dito ng ilang pang may natitira pa po tayong isang oras. Bigyan natin pagkakataon ng ating mahal na kapatid na bagong yakap sa ating pananampalataya. Sa pong pagkakataon, brother. Okay, maraming salamat sa inyo sa pananampalatayang Islam. Gaya ko nga, alam ko maraming nakikinig ngayon dito sa palatuntunan sa pananampalatayang Islam. Narinig ninyo, naging saksi rin po kayo sa inyong napakikinggan doon sa ginawa kong panunumpa sa pagbabalik sa Islam. Na hindi ko nga po malaman ngayon kung iiyak ako o tatawa. Allahu Akbar. Sapagkat tinatablan ako. Parang gano'n. Maraming salamat. Hindi na ako makapagsalita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dati ho, sa program ko, napakadaldal ko. Ngayon, parang iba nararamdaman ko Opo, ayun po sobrang saya. Lahat po ng halos ng yumayakap sa Islam, brother, ay umiiyak. Lalo na pag nagsara na po kayo. Makikita nyo yung tanda ng pagsujud ninyo ng noo. Ito po'y mararamdaman nyo ang pagsuko nyo na sa Kanya. Na ibig sabihin, nagpapakita na sa Kanya lang kayo susunod. Ibig sabihin, isusuko nyo na ang buhay nyo sa dakilang malilika na siyang naglikha sa atin. Napakasarap po pag natuto kayo magdasal. Alhamdulillah, sana po ay mapatnubayan din ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay. So, inshallah po, mayroon tayong katanungan. Ipagpapatuloy natin ang mga katanungan po natin at ibigay natin muli ang pagkakataon sa konting oras na natitira natin sa mga katanungan. No po, isa yung pagkakataon muli, brother Musa. Alhamdulillah, bro. Inshallah, doon po sa katanungan ako sana nga po, ang naiwang is dagdag ko lang po sa katanungan na galing kay Brother Haron, inshallah, kung ano ang kahulugan ng Quran, bakit may Quran. So ito po ay malinaw na sinabi ng ating kapatid na kung saan ang unang pinakapunto ng Quran, bakit meron ito, ito po ay isang panuntunan ng buhay. Opo, siya po ang guide na binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sanlibutan para ho sa mga taong naghahanap ng kalinawan o kaliwanagan sa kanilang pananampalataya at ganoon din po sa kanilang pamumuhay. Opo. So, meron din pong katanungan mula sa 0928-737-1121 na kung saan po, ang tanong po ay, maaari bang lumabas sa masjid kapag narinig ang adan o panawagan para sa pagdarasal? So, ay po sa ating mga ulama, kung saan po ang kanila pong hatol dito, kapag ang adan ay narinig habang ikaw ay nasa loob ng masjid, ay pinagbabawal ng sugo ang lumabas. Ito po ay pinagbabawal ng sugo sallallahu alaihi wasallam ang lumabas maliban kung may sapat na dahilan. Opo, yan po. So ibig sabihin po malinaw na hindi po dapat tayo lumalabas ng basta-basta na lamang sa ating masjid, lalo na kung narinig natin ang adan nang walang sapat na dahilan. Alhamdulillah. Ibig kasing sabihin, bro, kaya binabawal yan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi ang tao noon kapag siya'y lumabas, nangangamba siya na hindi na siya makabalik ng masjid.
So narinig pa naman niya ang adhan. No po. Maliban kung mayroong dahilan, halimbawa, ikaw ay ihing-ihi o duming-dumi o magwuwudu ka, maaari ka lumabas. Ngunit kung wala nang dahilan ay hindi ka na dapat bumalik dahil nangangamba ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, baka hindi ka na makabalik sa masjid ay magkaroon ka ng kasalanan gayong narinig mo ang panawagan. At ganoon din ang nasa labas. Sana ugalihin natin kapag narinig natin ang adhan ay pumasok tayo sa loob upang makapag-greet ng masjid tapos sumupo tayo, no? Ugalihin po natin yun. Kung sino man nakakaalam, nakikita natin kapatid na sa labas, yayain natin sila na pumasok dahil narinig ang panawagan. So, sana yayain natin silang pumasok sa loob ng masjid na kung saan marami nang hindi nabibigyan pansin ito. Sana ay bigyan natin ng pahalaga ang panawagan na ito kung saan napakataas ng uri ng pagsamba rin ito. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung alam nyo lang ang gantimpala ng panawagan ay mag-uunahan kayo sa pagsasagawa ng panawagan. No po? At lalo na ang binibigkas dito, brother, ay napakaganda. Kaya naman sa panawagan yan, sabi niya, halina sa pagdarasal, halina, pumasok na tayo sa masjid at huwag na tayong lalabas kung wala ring dahilanan po, no? O yun po. So, alhamdulillah, yun po ang karagdagan na kasagutan ng ating kapatid, alhamdulillah, no? Ako saan po kung pinakita niya o ang dahilan o ang rason bakit kailangan natin hindi lumabas sa masjid o bakit ang dahilan bakit pwede na tayo lumabas sa masjid, no? So, alhamdulillah po, mayroon pong isang katanungan na mula rin po sa 0915-937-3333. Ang tanong po ay, kapag ang musafir ay sumama sa sala congregation at siya ay naging ma'mun sa sala ng duhur at naalala niya habang siya ay nagsasala na wala pala siyang wudu, ano ang gagawin po niya? Ayan po ang katanungan niya, na kung saan ano pong gagawin ng isang musafir na sumama sa isang jamaa sala na kung saan siya po ay naalala niya na wala po pala siyang wudu. So ang atul po sa atin ng ating mga ulama patungkol sa ganyan, na kung saan siya ay umalis, o yun po pinamainam, umalis po siya sa jamaa na sala at gumawa po siya ng natawag natin na wudu o pag-abdas. Kung sakali po hindi niya maabutan ang sala ng jamaa na kung saan pagkatapos niya magwudu, ay dito po ay maaari niyang isagawa at tinatawag natin na bonus o biyaya ng Allah na kung saan ito ay yung natawag na pagsasala ng isang manlalakbay na 2 rakaah. Sa anong dahilan po bakit 2 rakaah na lang po siya magsasala? Sa dahilanan po na kung saan ang nangyari ay siya po ay sumali sa congregation kanina ng sala sa jamaa nang walang wudu. So nung nalaman niyang wala siyang wudu is nagwudu po siya, bumalik siya at naabutan niya na wala ng sala ng jamaa, tapos na. So dito po nag-connect lang po sa kanya is yung natawag natin na wudu, na kung saan po ang kanyang sala ay hindi natanggap sa dahilang siya ay hindi nakawudu, sapagkat siya ay hindi nakawudu. So dito po ay siya ay hindi konsidera sa sala jamaa kahit nakasama pa siya sa unang sala. Ang dahilan kasi siya ay sumali sa jamaa ng walang wudu. Yun po. Kaya siya ay hindi consider nakasama sa sala jamaa. Alhamdulillah. So ibig sabihin ng brother natin, kung ang isang musafir ay nakisama sa isang jamaa sala, no po, at wala siyang wudu, nakalimutan niya, sumali siya, habang nagsasala sila halimbawa ng zuhur at nakalimutan niya ito, sumali siya walang wudu, naalala niya bigla wala pala siyang wudu, then of course hindi naman tanggap ang kanya sala, lalabas siya upang magsagawa ng wudu, musafir siya. Ngunit pagbalik niya tapos na ang sala jamaa, sa ganito ay magsasala siya na kung saan pwede niyang gawin ng jam at kasar. Pwede niyang gawin 2 na lamang raka. Bakit 2 raka hindi 4? Dahil hindi po siya konektado doon sa jamaa. Pero kung siya ay konektado sa jamaa, halimbawa, sumama siya doon, nakawudu siya, ngunit na-break siya, kailangan niyang gumawa ng wudu, ngunit hindi niya naabutan ang salat jamaa, sa ganito po ay kailangan gawin niya ang 4 na rakat. Bakit 4 na rakat? Musafir siya. Dahil konektado po siya sa jamaa kanina sa sala na sumali siya dahil nakawudu siya. So kailangan gawin niya ang 4 na rakat, ang duhur na ito. At then maaari niya nang gawin ang asar at iigsin niya ito ng 2 rakat. Maaari niya nang gawin ito. Alhamdulillah, mashallah. Muli po ay mayroon po tayo natanggap na message mula pa po ito sa Saudi Arabia na kung saan po, Assalamualaikum po sa inyong lahat mga kapatid, at congratulations po sa bago nating kapatid na si Brother Elias. Mashallah, gabayang kanawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Mashallah.
Yun po ang isang mensahe na binigay sa atin ng ating kapatid, lalo na doon sa ating bagong yakap sa Ganon din Islam. siya, pagpalain din siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa magandang pagpapaabot ng kanyang mensahe para sa ating kapatid, ay biyayain din po kayo at kalugdan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinapakita niyong pagmamahal sa mga nagbabalik sa relihiyon ng dakilang manlilikha. Pagpalain po kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So muli po, ibalikan natin mga katanungan na kung saan mula po sa 0910-569-8756 na kung saan po ang katanungan dito ay, Salam, tama po ba na kapag ikaw ay hindi nag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay kumain ka lang at uminom kung talagang gutom ka na para marespeto mo ang buwan ng pag-aayuno? Inshallah brother, ano ba may ianat dito sa ganito? Marami sa ating mga kamusliman ang minsan, pero ang mga nag-aaral alam nila ito, no? Marami rin sa ating kamusliman minsan sa kakaunting kaalaman pa lamang at kapag nakapagtanong sila sa bagay na yan, brother, maaari ba akong kumain at uminom kasi ako ay may regla, ako ay may sakit, ako ay manlalakbay? O sasabihin nila, pwede brother, pag gutom ka lang. Kasi ay araw na ito ng pag-aayuno o Ramadan ito ay pag-iwas sa pagkain, pag-inom at pagkikipagtalik. Respetuhin mo naman ang araw ng Ramadan. Huwag ka ng kain ng kain. Mali po ito. Kapag po kayo ay exemption sa buwan ng Ramadan, mayroon kayong kadahilanan na nakatanggap-tanggap tulad ng may sakit, manlalakbay, may regla, gawin nyo po ang normal na ginagawa nyo noong kayo hindi nag-aayuno. Malaya po kayong kumain, malaya po kayong uminom at maaari kayong makipagtalik sa inyong asawa kung kayo ay manlalakbay. May exemption Maliban po, kumuha muna kayo ng permiso sa asawa niyong babae kung lalaki hindi mag-ayuno, manlalakbay kayo, dahil baka po si babae maglalakbay, mag-aayuno, abay kunin niyo po ang permiso niya. Kung siya ay papayag, hindi siya mag-aayuno, maaari din po kayong mag-contact dahil po kayo ay exemption sa buwan na ito sa mga taong nag-aayuno. Normal po magawa ninyo pagkain, pag-inom at pakipagniig sa inyong mga asawa. Yun po ang tamang patwa o kasagutan ng ating mga majority scholars. Mashallah, alhamdulillah, napakagandang kasagutan, no? Na kung saan po ang mga kapahintulutan na kumain dito ay may mga sapat na dahilan po. Ibig sabihin, exemption po yung mga nabanggit nating kapatid, na kung saan po ay hindi po natin basta-basta gagawin ang mga bagay na ito kung walang sapat na dahilan o yung natawag na exemption sa Islam. Opo. So alhamdulillah, ay ihabol natin siya lang isang tanungan ako sana ay mula po sa 0998-414-7475. Ilang uri po mayroon ang bidadunya? Alhamdulillah, ito sana ay inshallah brother, ilang uri daw ang pagkakalam ko is ang bidadunya, ito po ay mayroong nasasakop na 3 uri na kung saan ang pure halal dunya, ito ang pure haram dunya, at natawag na balance o natawag na halal haram na kung saan conforme sa gumagamit, natawag natin ito. So bigyan mo siya ng halimbawa brother. Ang pure halal po ay halimbawa, kung bidado niya pure halal tulad ng relo. Wala kang magagamit na kasalanan dyan at kailangan niya ng tao. Ito po ay bidado niya. Pure halal po ito. Ang pure haram po, yaong mga halimbawa, like sabihin natin string o wind fight. Ibig pong sabihin niya na pure na halal, hindi nyo magagamit yan sa halal. Pure haram po at yung balance po, haram halal, nasa gumagamit po yan. Minsan nasa bigbenta rin yan. Minsan nasa bigbenta lang. O pumunta tayo sa gumagamit tulad halimbawa cellphone, laptop, tablet, o ano pa man mga gamit ngayon. Kapag po ginamit nyo ito sa masama, ibig pong sabihin ng gamit nyo ay haram. Kung ginamit nyo sa mabuti, ito po ay halal. So yun po sinasabi ng kapatid natin na ito ay may 3 uri. Ang bidado niya, pure bida, pure halal, pure haram, at sa between ng haram at halal na sa gumagamit din yan. Minsan nasa bigbebenta, meron din lang nagbebenta ng ganyan. Na nasa kanya, nakasalalay ang pure haram ng binebenta niya. So magpapaalam na tayo brother, no? So inshallah po sa susunod na buwan ay antabayanan nyo ang mga bago naman natin programa. Of course, mayroon na naman celebration na papasok dyan, February 14. Sana bago makarating yan ay mapaksa din natin yung Valentine's Day nang maunawaan naman ng mga kamusliman at kababayan natin kung ano mayroon nilalaman ng Valentine's Day na ito, no? So maghahanda po tayo ng magaganda lalo higit na paksain sa buwan na ito, inshallah, na magiging kapakinabang ito lalong-lalo sa mga kapatiran nating Muslim at ganun din sa ating mga kababayan. Makita nila ang turo ng kagandahan ng pananampalatayang Islam. Hanggang sa muli po, kami po ay magpapaalam sa iyong pagkakataon, Brother Musa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muli po ay humihingi kami ng kapatawaran muna sa Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang bagay o masamang aming nabigkas mula sa aming bibig na nakapanakit sa inyong mga kalooban. Alhamdulillah. Muli po kami ay humihingi ng tawad sa Allah at ganun po sa inyong mga tagapakinig.
At naway gabayan po ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sino mang nais na gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Opo, nakusahan po ay muli po ay pinaalala po natin nakusahan ay sa ating mga kapatiran dito sa Balanga, pakiantabayanan lang po ang ating kapatid na si Brother Elias na kusahan po ay bagong yakap sa pananampalatayang Islam. Opo. So, alhamdulillah, muli po ay magkita-kita sa susunod na Miyerkules inshallah sa panibagong paksa, no? Alhamdulillah. Nakusahan po. Wakira daw alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illallah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Kami po ay nagaanyaya na makinig at subaybayan po ang aming programa na pinamagatan namin Islam is Solution for Humanity. Ito po ay mapapakinggan natin sa araw ng Miyerkules sa ganap na oras na alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Dito lamang po sa Bataan Station 98.3 FM Smile Radio. Ito po ang inyong lingkod na tagapagsalita, Imam Saleh Biray, kasama po ang mga kapatiran sa likuran ng programang ito. Muli po ay inaanyayahan po namin kayo sa isang programa na kung saan ang siya po magbibigay ng lahat ng kasagutan sa lahat na samot-saring suliranin o problema ng tao hinggil sa kanyang pananampalataya na kasagutang katotohanan at walang kasinungalingan. Tayo po ay magkita-kita at magkatagpo-tagpo sa programang ito sa araw ng Miyerkules alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga inshallah. Wassalatu wassalam walhamdulillah rabbil alamin.